marami doon sa susi ay bahagi ng aking mensahe sa Domingo kung paano ang salita at ang totoo ng ating mga kapatid na nagpatotoo, sila ay namamangha, sila ay nagugulat sa ginagawa nito ng Diyos sa lugar na yan, paghayo sa lugar ng eskwela. At dito ay makikilala maunawaan kung ano ang nangyayari. Dito sa ating ginawang paglabas ay napakalinaw na yung ating mga ay ang nangyayari sa mga ginamit sa lugar na yan. Dahil yung mga tao ay nagagad sa lugar ng eskwela. Paano masabi ng aming brother dyan, siya'y namamama doon sa mga ginagawa ng Diyos sa lugar ng eskwela. Tapos siya ay mahal habang ibigay sa Diyos. Ano doon ay wisdom. Isa yun sa kaloob ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin at yung knowledge. Pangalawa, yung pananampalataya. Kung ating mumuni-muni, kung ating iisipin, kung ating bubulay-bulay, yung ating mga pinag-aralan ay naroon kumikilo sa buhay ng bawat isa na humayo at kapagamit sa lugar na yan ng eskwelahan. Naroon lahat, maging doon sa pananalangin ng may sakit dahil nakita ko na si brother dyan ay nagkaroon ng panalangin para doon sa may mga pangangailangan kung sila man ay may sakit. Naroon yung healing. Naroon din yung miracle. Kaya nga, yung mga kaloob, yung mga gifts na ito na ibinigay ng Diyos para sa akin ay antimano na ating pinag-aralan ay nagamit agad. Lumabas agad sa inyong mga bibig. Lumabas agad sa inyong mga spiritual na pamumuhay. Yung wisdom, yung knowledge, yung discernment, yung faith, yung pananampalataya ay inyo agad na unawaan na naroon. Yung knowing, yung kaalaman, naroon agad. Kaya nga dito makikita natin na doon sa ating pinag-aaralan, inyong pag-bubulay-bulay ay naroon pala. Nagamit ko na pala yung mga kaloob na yun na hindi ko napapansin ay lumalabas na pala sa aking bibig at mismong nalalanasan ng aking espiritu ang lahat ng ito na kaloob na ibigay ng Diyos para sa akin. Kaya nga, napaka-dakila at napaka-ganda na inyong maunawaan na ang lahat ng ito na ating pinag-aaralan simula pa ng mga nakakaraan ay ipinararanas ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya nga, ito ay leading ng banal na Espiritu na kung saan ang lahat ng inyong narinig, ito ay mula sa Diyos, hindi mula sa atin. Kaya nga, napakadakila na ang lahat ng ito ay napakalinaw na pinapangyayari agad ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sa oras na ito, sa gabing ito, ang ating pagsasalusaluhan is understanding the gifts. Pag-unawa doon sa mga kaloob na ating nararanasan. At dito, mababasa natin sa unang Korinto 1 hanggang 8. Babasahin ko muna sa inyo bago tayo magsimula dito sa ating mensahe. Babasahin ko ang unang Korinto 1 hanggang 8. Chapter. Verse 1. Unang Korinto 1 hanggang 8. Verse 1. Si Pablo na tinawag na magaling, na maging apostol. Si Pablo na tinawag na maging apostol, Yesu Cristo sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos.
na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, na kanila ang ating Panginoon. Sa verse 3, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Kristo. Nagpapasalamat ako lagi sa aming Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman, gaya ng pinagtibay sa inyo ang pagtotoo ni Kristo. Ano pag kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Kristo, at sa verse 8, na siya namang nagpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwigaan sa kaarawan ng ating Panginoong Kristo. Kung ating unawain ang salita ito, mabuti ang salita ito ng Diyos sa pamamagitan ng lalaking si Pablo. Ang sabi nito, kaya nga, dito makikita niyo yung mga kaloob na sinabi ng lalaking si Pablo na inyong mararanasan. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Kagaya na sinabi sa inyo nakaraan, ayaw na Diyos na kayo ng ignorante. Kaya nga, dito sa mga kaloob na ito na inyong naranasan, kung inyong babalikan yung ating pinag-aralan, ay makikita ninyo at maunawaan ninyo na ito pala ay ipinararanas na ng Diyos sa pamamagitan ng paghayag ito na aming ginawa dito sa eskwelahan. Ayaw ng Diyos na kayo ay maging ignorante. When the Holy Spirit says that, He expects us to understand that the church may be able to profit by them. Ibig sabihin ng salita ng Diyos na pagka ang salita niya ay ipinangangaral na at inyong naunawa ang maigi yung salita ng Diyos na inyong narinig, bawat isa sa inyo ay makakaranas. Ibig sabihin, makakaranas. Ang sabi, the church may be able to profit by them. Ano yung profit? Ano yung profit sa Tagalog? Makakaranas o makakatanggap. Lahat kayo ay nakatanggap. Subalit, hindi nga lahat ay nagamit. Hindi lahat ay makakaranas. Subalit lahat ay makakatanggap. At sa mga pagkakataon na kung paano yung iba ay hindi nakagamit doon sa mga kaloob na ito, ay binigay ng Diyos sa bawat isa, ay magagamit naman nila ito sa ibang panahon o sa ibang araw. Kaya nga, dito napakalinaw na ang lahat ay makakaranas at makikita nila mismo sila ay mamamangha dito sa ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Una, ating alamin kung ano ang nature of those who are led by the Holy Spirit. Ano yung nature? Kung ang isang individual ay pinamumunahan ng banal na Espiritu. Kung ating babasahin ang 1 Corinthians 12 verse 3, unang Korinto 12 sa 3, ang sabi, kaya ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay tinapwi at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung ikaw, kung ang sino man ay hindi tuspos ng banal na Espiritu, kung sino mang individual ang hindi tumatanggap o hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesus o hindi nakakakilala sa banal na Espiritu, hindi na kayang sabihin na si Jesus ay Panginoon. Dahil wala sa Kanya ang banal na Espiritu, hindi niya pala ito masasabi.
Dahil na sa ibinigay ng ating Panginoong Jesus ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya natin nasasabi at napatutunayan na si Jesus ay Diyos. Dahil nasa sa iyo at nasa sa akin ang banal na Espiritu. Sa bawat kaluluwa na iyong makakausap o makakaharap, dito ay iyong malalaman o iyong maunawaan na kung iyong makakausap ang isang individual o isang kaluluwa patungkol sa Espiritu ng Diyos, maging ito man ay isang nakakakilala kay Jesus o nakakakilala sa Panginoong Jesus, maaaring ito ay kilala lang niya sa bibig. Yung na kanina, may mensahe ko sa lugar na yan, ang eskwelahan, tulad dun sa sinabi ng ating brother Tino, hindi siya lumayo dun sa creation, hindi ako lumalayo sa creation. Pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagdating sa eskwelahan. Dahil napakahalaga na maunawaan nila. Kaya, nang tanongin ko sila, sino sa inyo nakakaalam o nakakaunawa ng kasaysayan, ng creation o paglikha ng Diyos, hindi nila alam. Wala silang alam. Basta karoon lang nila, kinain ang mansanas. Yun lang ang kanilang alam. Subalit hindi nila alam. Maging doon sa unang pagkakasala ng tao o ng pagkakasala ng mga anghel, ay hindi rin nila alam kung sino ang unang nagkasala, ang anghel ba o ang tao. Kaya nga, napakahalaga na ito ay may paunawa at may paalam sa mga kabataan ito. Kaya nga, ang Espiritu ng Diyos ay napakahalaga na ito ay may pakilala sa isang individual na ating makakaharap. Dahil ang tunay na nakakakilala sa Panginoong Jesus ay kilala niya ng banal na Espiritu. At kailangan ito ay may pahayag ng kanyang mga labi. Pagka ito ay may pahayag ng kanyang mga labi, ibig sabihin, naroon inatanggap niya ang banal na Espiritu. Great possibilities. Everyone who has received the Holy Spirit has within him great possibilities and unlimited power. Lahat na tumanggap sa banal na Espiritu ay nasa sa kanya ang kapangyarihan na walang limitasyon. Pagka ang banal na Espiritu ay iyong tinanggap, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ipinararana sa iyo, ito raw ay walang katapusan na iyong mararanasan sa iyong buhay kung ikaw ay laging magpupuno. Iyon pa rin ang sagot sa lahat ng gawa ng Diyos na makikita mo sa iyong buhay. Kailangan mong magpuno. You must pay the price. Lagi. Kaya nga, napakahalaga ng pagpupuno. At dito, makikita mo yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo ay magagamit mo at ikaw mismo ay mamamangha. Kaya nga, napakahalaga natin maunawaan, maranasan yung mga kaloob na ito sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, dito pinakita na inyo nang nararanasan. Muli, dahil ito ay panibago. Panibagong bahid na nagmumula sa banal na Espiritu at mula sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya napakahalaga na tayo ay laging umunawa. Unawain natin yung ating mga naririnig. Not only of things that are present, but also of things that are to come. Lahat daw ng mga bagay na ito na naririto at ang lahat ng mga bagay na mga darating, ito raw ay iyong mahahawakan. Ito raw ay mapupunta sa iyong posesyon, sa iyong mga kamay. Kaya nga, napakahalaga na lahat ng ito ay maunawaan mo. Ngayon, hindi na nasa sa kamay, nasa kanilang malaking, nasa iyong kamay, ang malaking pag-aari o posesyon na ibinibigay ng Diyos pagdating sa mga kaloob. Hindi ito financial. Hindi ito bagay. Kundi ito ay kaloob na nagmumula. Ito ay spiritual na dapat ninyong maunawaan na not only of things that are present, but also of things that are to come. Lahat ng ito ay iyong mararanasan sa iyong buhay. Kaya nga, malinaw ang salita ng Diyos sa unang Korinto 3, verse 22.
Hindi ito aking salita, kundi ito ay salita ng Diyos na kanyang sinalita sa kanyang lalaking, si Pablo. Ang sabi sa verse 22, kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas, kahit ang sanlibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. Sinasabi ng Panginoon. Ito ay ipaliliwanag sa inyong mga buhay na ang lahat ng mga bagay sa kasalukuyan o sa darating man ay maging ang buhay o kamatayan. Ito ay sa Diyos. Subalit lahat ng ito ay inilagay na sa inyong mga kamay. Inilagay na sa inyong mga kamay. Dahil na ang ating Panginoon Jesus ay nasa kanan luklukan ng Ama. At ito ay ibigay sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang ating kasama. Dahil ikaw at ako ay kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Naunawa ko natin. The Holy Spirit has the power to equip you. The Holy Spirit has the power to equip you sa lahat ng iyong kakaharapin. The reason people are not thus equipped is that they do not receive Him and do not yield to Him. Kaya raw ang mga tao ay hindi napupuspos ng kapuspusan ng banal na Espiritu dahil na hindi bumababad or hindi nagbabayad ng halaga or hindi na tinanggap mismo sa kanyang buhay ang banal na Espiritu. Kilala lang niya si Jesus sa kanyang lahi. Kaya niya salitain na si Jesus. Ang pangalan ni Jesus kaya niya salitain. Subalit sa kanyang kaloob-looban, hindi niya kilala ang banal na Espiritu. Why? Because hindi siya tumanggap. Hindi niya kilala ang banal na Espiritu. Kaya kung iyong mapapansin sa ating mga kusada, pagka tayo ay nagpapatanggap ng prayer of salvation, ay isusunod natin ang pagtanggap sa banal na Espiritu. Napakahalaga nun. At doon sa kabilang channel na ating pinanggalima sa channel 13, hindi iyon itinuro agad. Alam mo ba ang ginagawa niya? Hindi ba pagkat doon ay tinanggap at limano, kailan pa ibinibigay yung kapuspusan, yung infilling ng Holy Spirit? Ilang salin pa, ilang mensahe pa bago yun ibigay. Yun ay mali. Alam mo kung bakit mali? Bakit ko nasabing mali? Na kailangan ang limano sa salvation or sa pagtanggap or sa pagsisisi pagdating sa repentance. Pagdating na repentance, pagdating sa salvation, kailangan isunod mo na agad ang infilling ng Holy Spirit. Why? Dahil pagka sila ay tumanggap sa banal na Espiritu at na-slain at nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu, the Holy Spirit is working with them. Kumikilos na kagad ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Pag tinanggap mo sa buhay mo ang Panginoong Jesus, hindi pa yung kikilos dahil ang Panginoong Jesus ay nasa kanang luklukan ng Ama. Ipinakikilala pa lang sa iyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus pagka siya ay tinanggap mo. Sa repentance ay sa salvation. Subalit pagka tinanggap mo na mismo ang banal na Espiritu na naririto. Kaya nga sinabi, who is the most important person on this planet Earth? The Blessed Holy Spirit. Hindi naman ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus nasa kanan luklukan ng Ama. Hindi iyon bababa. Bababa yun pagdating ng tamang oras. Ang banal na Espiritu, siya yung manifestation ng Diyos Ama at ng Panginoon Jesus. Kaya kailangan mong tanggapin ang banal na Espiritu. At iyon ang tama na kailangan natanggap mo muna ang banal na Espiritu bago pumasok sa hiling. Kasi hindi mag-activate ang hiling kung wala ang Holy Spirit na siyang gumagawa ng lahat ng gawa ng Diyos dito sa lupa. Holy Spirit muna. Dahil ang banal na Espiritu ang gagawa pagdating sa pag-aayos
sa buhay ng isang tumanggap. While he or she are filled with the Holy Spirit, ito kikilos sa kanyang buong pagkatao. Doon lamang yun nakagagawa pagka siya ay tinanggap mo na. Amen? Nakunawa natin. Napakahalaga na tanggapin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng presensya ng Diyos at pagtanggap sa iyong puso. Kaya nga doon, kikilos yun. Napakahalaga natin maunawaan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At pagka ito ay tinanggap na nila sa kanilang mga buhay, it will lead you into success and victory. Lahat ng dalangin, lahat ng kahilingan, iyon ay papangyayarihin. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, praise the Lord. Papangyayarihin lahat. It will lead you to success and victory. Kaya nga, iyon ang dapat. Hindi tayo pwedeng basta gumawa ng sariling kaunawaan o sariling karunungan dahil walang mabuti sa tao. Kailangan leading ng Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga ng mga babasahin ng Pastor Boy ng Iwan. Napakahalaga nito dahil hindi tayo malilihis. Maraming mga Kristiyano, maraming mga denominational churches, maging doon sa Channel 13, lihis ang ginagawa. Kaya napakalinaw nitong aking ginagawang pag-aaral na ito at kitang-kita ng bawat isa sa inyo na ito ay ipinararanas na sa inyo ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya nga, all things are in the power of the Holy Spirit. Walang ibang kikilos kundi ang banal na Espiritu sa lugar na ito at sa buong sanlibutan ito hanggang ang Panginoon Jesus ay hindi pa bumabalik. Manifesting the glory of God. Ipamamalas ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Makikita ng bawat isa sa atin na kung paano ipamamalas ng banal na Espiritu ang kaluwalhatian ng Diyos ito. Lagi natin tatandaan na kung tayo ay pumapasok sa kaluwalhatian o sa presensya ng Diyos, dito ay ating makikita at namamalas ang kapangyarihan na bumula sa banal na Espiritu. Mararanasan natin at makikita natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At napakahalaga ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng pakikipagkaisa sa Panginoon. Brother, sabi mo, nasa kanan mo lugar. Yes! Pakikipagkaisa ka sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Iyon ang kailangan maunawaan, maging malawak at maging malalim ang bawat isa pagdating sa Panginoon Jesus at sa banal na Espiritu at sa ating Ama. Kaya nga dito, napakahalaga ng pakikipagkaisa sa Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay hindi magkaroon ng pag-aalinlangan. Kasi pagka nasa iyo ang banal na Espiritu, pag ikaw ay puspos ng kaluwalhatian o ng presensya ng Diyos, hindi ka malilinis. Hindi ka magkakaroon ng pag-aalinlangan at ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng panlukso ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin, maging ang takot ay hindi makapapasok sa buhay ng bawat isa na sumasampalataya sa Panginoon. It is the closeness of the association and oneness with Christ that there is no fear. Kaya nga napakahalaga ng pakikipagkaisa sa Diyos. Napakahalaga ng pakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Napakahalaga ng pakikipagkaisa sa Diyos Ama. Na kung paano ang banal na Espiritu siya yung nagmamanifest sa dalawang ito. Kaya nga, nung mga nakakaraan ay sinabi ko ito, God wants us to have confidence with Him. Nais ng Diyos na kayo ay magkaroon ng panatag or confidence. Ano yung confidence na lalo? Kumpiyansa. Magkaroon kayo ng kumpiyansa at lalo na kung alam mo na ikaw ay babad sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng kumpiyansa na ang lahat ng kaloob na ito
sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mapangyayari sa iyong buhay. Amen? Mapangyayari ito. Iyon ang nais ng Diyos na magkaroon ka ng kumpiyansa. God wants us to have a confidence with Him. Kaya napakalaga na ating maunawaan na yung ating tinanggap na ito ay hindi na aalis sa ating buhay. This is what we call abiding spirit. Kaya kung narinig ninyo kay Brother Tino, na kung paano yung bahig ay napakahalaga. The anointing breaks the yoke of bondage. Subalit, ang bahig na yun, yung abiding anointing, yun ay umaalis. Subalit itong abiding spirit, ito ay hindi umaalis. Pagka tinanggap mo ang banal na espiritu sa iyong buhay, yung abiding spirit, naririyan lang yan. Kung ikaw man ay malabig, naroon lang yan. Hindi yan umaalis. Dahil tinanggap mo na. Dahil nananahan na ang banal na espiritu sa buhay mo. Anong nangyayari? Kaya may salita sa banal na kasulatan. Ang tinsim na umuusok ay hindi na makakaya. Naroon lang yun. Isa lang ang susi, isa lang ang sagot upang ito ay muli magsinti. Back to His Word. Balik agad sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na maulawa natin yung abiding spirit na ito ay hindi umaalis. At iba rin naman yung abiding anointing. Pagka yung abiding anointing ay lahat sa iyo, ito ay maaaring umalis. Ito ay maaaring mawala kung ikaw ay susunod sa kalooban ng diablo. Si Saul, isa sa binahira ng Diyos, nasa kanyang bahay, nasa kanyang anointing. Subalit, ano nangyari? Umalis sa kanya. The anointing has been departed. Umalis sa kanya. Kaya ano nangyari? Napatay. Maging ang kanyang mga anak ay nakaranas ng kamatayan. At siya ay nalayo doon sa bahay na yun ay binahay. Kaya kung inyong makikita, maging si David, hindi niya magalaw. Si Haring Saul, maraming pagkakataon na maaaring kayang-kaya niyang patayin. Maraming pagkakataon na pwede niyang kitilin ang buhay ni Saul dahil siya ay hinahunting. Hinahunting siya ni Haring Saul upang siya ipatayin, upang siya gawa ng masama. Dahil na nakikita niya na si Haring David ay kanyang katunggaling pagdating sa lahat ng bagay na kung paano na si Haring Saul ay pumatay lamang ng libo-libo at si David ay pumatay ng laksa-laksa. Pag sinabing laksa-laksa ay higit iyon kaysa sa libo-libo. Kaya nga, sa mga ganong pagkakataon, si Saul ay nagagalit, naiinis, naiinggit dahil doon sa bahid na ibinabay kay Haring David. Subalit, napakalalim ng kaunawaan ng Haring David na kung paano alam niya na si Saul ay inilagay ng Diyos bilang isang hari at siya ay binahirang. Kaya nga napakaraming pagkakataon maging sa lugar na kung saan siya ay pinuntahan at doon sa paghahanap sa kanya ni Haring Saul, si Haring Saul ay nakatulog at nalaman ni Haring David na naroon ang Haring Saul at siya ay inahanting. Anong ginawa niya ni Saul? Nilapitan niya. Ano sabi ng kanyang alagad? Maaaring mo siyang patayin. Maaaring mo siyang sasakin ng isbat. Subalit hindi ginalaw ni David ang Haring Saul. At sabi niya, mabuti ang Diyos na ito na aking pinaglilingkuran. At si Saul na lalaki ng Diyos ay kanyang binahiran kaya hindi niya ilalapat ang kanyang kamay upang saktan ang tao ito. Kaya ano kanyang ginawa? Pinulit niya ang damit ng laylayan ni Saul upang makita niya at sinaksak niya ang kanyang sibat upang makita ni Saul na si Haring David ay nakarating mismo sa kanyang kanan at siya'y natutulog at maaari siyang saktan o patayin ni Haring David. Subalit hindi niya ginawa. Why? Iginagalang ni Haring David ang bahi na kung saan ibinahi kay Haring Saul. Subalit ibinigay niya sa Diyos ang lahat ng pagtitiwala niya, ang lahat na ang Diyos ang hahatol. Kaya nga lahat ng ito ay ibinigay niya. Kaya nga dito malinaw na susi na kailangan ng bawat isa sa atin upang yung abiding anointing ay hindi
lumayo sa bawat isa sa atin? Ano yung susi? Ano yung dapat gawin ng bawat isa sa atin upang yung abiding anointing ay hindi lumayo? Ano? Kailangan tayo ay patuloy yung pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu, sa salita ng Diyos. Lagi tayo magpuno upang yung anointing, paglabas natin, pagpasok natin sa mga lugar na kung saan tayo ay susubuhin ng Diyos, naroon magagamit mo. Lalabas sa iyong bibig yung bahid. At doon, nakikita natin na kung paano yung bahid na yun ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo ay magagamit mo. Yun yung abiding anointing. Kaya na, kung iyon naman papapasukin ang gawa ng kaaway, disobedience or neglecting intimacy, pagka ikaw ay nawala sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan, ano mangyayari? Babagsak ang iyong spiritual na buhay. Kaya ang susi kung ikaw ay nagnanais na laging sumaiyo yung abiding anointing, stirring up the gifts. Yun ang susi. Stirring up the gifts. Bumabad tayo sa salita ng Diyos. Yung ating pananampalataya, yung ibinigay ng Diyos na kaloob sa atin, kailangan nyo ma-steer. Ma-steer ng ma-steer. Kaya nga, doon sa ating ginawang paghayo, tulad tayo sa mga kandilang, nauubos. Nauubos ang ating gasolina. Kaya nga, anong gagawin natin? Bumabad ulit. Balik tayo sa pagpupuno ng salita ng Diyos upang patuloy na yung bahid ay hindi lumayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga dahil dito, ang iyong faith ay laging nasa sa Diyos pagka ikaw ay bumababad. It is the Spirit who steers Himself up. Mismo ang banal na Espiritu yung mag-i-steer or magkakalaw-kaw or maghahalukay. Kasi kailangan minahalukay yung iyong pananampalataya. Kailangan ito ay umiikot gumagana sa iyong buhay. Ang mag-i-steer nito, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. The Holy Spirit Himself, siya yung mag-i-steer nito. Kaya nga, faith, napakahalaga ng faith sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, tanungin natin yung ating mga sarili. Tanungin natin, ask yourself, saan ba ako namumuhay? Where are we living? Namumuhay ba ako sa natural? Dapat akong mamuhay sa spiritual dahil tinanggap ko ang Espiritu ng Diyos. Yun ang dapat. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya nga yung sinabi ng ating brother Ino nung tayo yung kakasama pa nung taga-channel 13 ay ang sabi niya, abay dapat tayo lumakad sa kabananan o sa Espiritu ng Diyos. Ano ang sabi ng isa? Oh brother, mahirap yan. Mahirap lumakad sa kabananan. We are spiritual people, a royal priesthood, a holy nation, or a holy people. Ito ang dapat na maunawaan kasi na marami ang itinatalagang lingkod o pastor. Subalit, kulang sa pagbababad, kulang sa unawa pagdating sa salita ng Diyos. Napakaganda ng ginawa sa buhay ng lalaking iyan. Subalit, ano ang salita? Hindi ko kayang magpakabalan. Napakahirap magpakabalan. Bakit niya nasabi yun? Bakit niya nasabi napakahirap magpakabalan? Why? Because of unbelief. Unbelief yun. Ito ay malinaw na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Sa unang Pedro 2:9, sa inyo ang mabalang sulatan. Sa unang Pedro 2 verse 9, nasabi sa verse 9, dadapat kayong isang lahing hirap, isang makaharing at kasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan. Iyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman
tayo mamumuhay? Sa natural ba? O sa spiritual na pamumuhay? Dahil ang ating tinanggap ay espiritu, dapat tayo mamuhay sa espiritu. Kaya nga, ito ay dapat naunawaan ng bawat isa sa atin na bagamat tayo ay naririto, bagamat tayo ay namumuhay dito, itong pamumuhay na ito ay bahagi lamang. Ang dapat natin ipamuhay ay ang pamumuhay sa espiritu. Kaya ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na ating maunawaan na kung saan tayo dapat mamuhay. Sabi nga ng isa na aking sinasabi na nakaharap ng ating brother Tino ay mahirap na raw mamuhay sa espiritu o sa kabanalan. Aba tinanggap mo nga ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, si Jesus lang ang tinanggap mo. Hindi mo tinanggap ang banal na espiritu sa iyong buhay, kaya mo nasasalita yun. Ano yung kanyang, ano yung espiritu na nakapasok sa kanya? If we find that there is unbelief in us, we must search our hearts to see why it is there. Kaya nga, yung unbelief daw, yung salita ng isang pastor na yun, na nakadistino sa lugar ng tanay na yan, na mahirap mamuhay sa kabanalan. Dito, malinaw ang salita, where there is living faith, there is no unbelief. Kaya nga kung ikaw ay may pananampalataya na namumuhay ka sa kalooban o sa kapuspusan ng banal na espiritu, wala yung unbelief sa iyo. Hindi yan makapapasok. At hindi lalabas sa iyong bibig na ikaw ay nahihirapang mamuhay sa kabanalan. Dahil ikaw ay namumuhay sa pananampalataya at namumuhay ka dahil tinanggap mo ang banal na espiritu sa iyong buhay. Hindi mo yan masasabi na mahirap mamuhay sa kabanalan. Kaya nga, ito lang ay aking naging halimbawa dahil ito ay narinig ko mismo sa bibig ng taong ito na napakahirap mamuhay sa kabanalan. Kaya nga, kung ito ay lalabas sa bibig ng isang tao na naglilingkod o isang Kristiyano, ibig sabihin nun, meron siya sa kanyang buhay na hindi paniniwala sa Diyos. Kulang or lack of knowledge to the Word of God. Lack of knowledge doon sa mga kaloob na ibinigay ng Diyos. Dahil na maraming kaloob, meron siyang na uri ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin at maaaring kulang siya doon sa mga kaloob na yun na ibinigay ng Diyos. Kaya nga, dito napakalaga na ang bawat isa sa atin ay lumakad sa pananampalataya, walking by faith, na tayo ay natatama. At marami ay lumalakad na sa maling pananampalataya. Kaya kung ikaw ay mamumuhay sa natural, nakatuwiran, at ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, ikaw ay babagsak. Lumalakad ka na sa pananampalataya, pero babagsak ka why? Walking by faith in the wrong way. Nananampalataya ka na Diyos ay buhay. Nananampalataya ka na Diyos ay nagpapagaling. Subalit wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa iyo. Hindi mag-work. Why? Kulang ka. You have lack of knowledge. Kulang ka sa kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos na kailangan mismo ang banal na Espiritu ay kumilos sa iyong buhay. Mismo nagagamit mo sa iba. Subalit pagdating sa iyong sarili, hindi mo magamit. Why? May unbelief. May kakulangan doon sa mga kaloob na ibigay ng Diyos na hindi mo pa nagagamit. At wala sa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, paano mo makukuha? Paano mananatili yung kapuspusan ng banal na Espiritu? Paano mananatili yung abiding anointing? Back to His Word. Manatili tayo sa Kanyang salita. Doon kikilos ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu yung mag-i-steer ng iyong pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na tayo ay lumakad sa pananampalataya na nagmumula sa Diyos. Hindi yung sa bibig lang natin. Lumalakad ako sa pananampalataya. Lumalakad ako sa kalooban ng Diyos. Subalit, hindi mo naunawaan. But if you have been justified by Christ,
you will walk in victory. Kung ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, ikaw ay laging magtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa Diyos. Kaya nga napakahalaga ng bawat isa sa atin ay lumakad sa katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran ng tao. At marami ang lumalakad sa kanilang natural na katuwiran. Kaya nga, dito napakahalaga na tayo ay lumakad sa katuwiran ng Diyos. Ang sabi, the just shall live by faith. Ito ay salita ng Diyos sa Romans 1 verse 17. Kaya kung ang bawat isa sa atin ay laging nagpupuno ng kanyang salita, your spirit can stir you up. Your spirit can stir you up. At hindi tayo makakaranas ng kakulangan sa mga kaloob ng Espiritu. Amen? Hindi natin mararanasan na tayo ay kulang sa Espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Why? Dahil ikaw ay laging nakababad sa salita ng Diyos. There are wonderful possessions to be had. God says, dakilang pag-aari para sa akin. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ang kanyang ibigay, they are yours. Go in and claim them. At sabi ng Diyos, kunin ninyo at tanggapin ninyo sa inyong mga kamay ang mga kaloob na ito na aking ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakahalaga natin tanggapin ang lahat ng mga kaloob na ito. Ang sabi, they are yours. Pumasok ka at tanggapin mo ang mga kaloob na ito. Kaya ang dalangin ng lalaking si Paul na ating naunawaan o maintindihan na kung paano ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, tulad na kung paano ay tinanggap rin niya sa buhay niya. Ito raw ang perfect will ng Diyos upang ating kunin ang lahat ng ating mga kailangan o kaloob na ito. Kaya nga, maging ang lalaking si Paul, itinalangin niya ang lahat upang maunawaan at matutunan na kung paano tinanggap ng bawat isa ang banal na Espiritu, ating matutunang kunin, claim, ating matutunang hawakan o tanggapin ang mga kaloob na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. There are diversities. May iba't ibang uri daw ito ng Espiritu. They are diversities. There are diversities. But it is the same God na kumikilos. Iisang Diyos pa rin ito na kumikilos. Iba't ibang Espiritu na ito na kumikilos. Iba't ibang uri ng Espiritu na kaloob na inyong mararanasan. Subalit, iisang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, doon sa ating ginawang paglabas, doon sa ating ginawang pagpasok sa mga eskwelahan, isang Diyos ang kumikilos. Subalit, ibang uri ng karanasan ang naranasan ng iba. Naroon yung knowledge, naroon yung wisdom, naroon yung understanding, naroon yung discerning of spirit, naroon yung healing, naroon yung miracle na naranasan ng iba. Doon sa kanilang ginawang pagpasok sa eskwelahan ito. Kaya nga, isang Diyos who works in all. Lahat ng gawang ito. All in all. Isa lang ang gumagawa at kumikilos, walang iba kundi ang Diyos na ito na buhay na ating pinaglilingkuran. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Laging sinasabi na pagka ang banal na Espiritu ay kumikilos sa isang pagtitipon o sa isang gawain, lahat ng nakakarinig, lahat ay makakaranas ng mga kaloob na yun. Kung hindi man ninyo maranasan ngayon, kung hindi naman ninyo maranasan sa mga susunod, mararanasan nyo ito sa tamang oras na ibibigay sa inyo ng Diyos. Hindi pwedeng hindi nyo mararanasan. Kung kayo man ay hindi nakasama sa paghayo, sa susunod na paghayo, maaaring kayo makasama at inyo itong mararanasan. Amen? Mararanasan nyo ang lahat ng mga kaloob ninyo.
the power of yielding to God. Ang kapangyarihan ng papasako sa Diyos. Yielding to God, pagpapasako sa Diyos. Ang kapangyarihan ito ay napakahalaga. Jesus said, "Behold, I have come to do your will, O God. Your will, O God. I have come to do your will, O God." Kaya nga maging ang ating Panginoong Jesus, siya ay napasako sa kanyang Ama. Upang magawa niya ang kalooban ng Ama na isugo sa kanya dito sa sanlibutan. Napasakop siya sa kanyang Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya ang bawat isa sa atin ay napasasakop. Why? Because of the Holy Spirit. Dahil kung wala ang Banal na Espiritu sa iyo, hindi ka matututong magpasakop. Hindi ka matututong sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Wala ang Banal na Espiritu. Wala ang kapuspusan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, I have come to do your will, O God. Ako ay pumarito upang gawin ang kalooban mo, O Diyos, O aking Ama. Dahil siya ay natutong magpasakop. Malinaw na si Jesus ay nagpasakop sa ating Diyos Ama. Walang ginawa o inisip ang ating Panginoong Jesus, kundi ang magawa niya ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanyang Ama. Kaya ang bawat isa sa atin ay magpasakop sa kapuspusan ng Banal na Espiritu upang ang mga kaloob ng Espiritu ay makakilos. Ito ay napakahalaga na makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan natin tayo ay magpasakop sa Banal na Espiritu upang makakilos sa buhay ng bawat isa at makapag-produce ng power. Dahil kung ikaw ay hindi pasasakop sa Banal na Espiritu, ano ang sabi sa Banal na Kasulatan? Panginoon, kami ay nagpalayas ng mga demonyo. Kami ay tumawag sa iyong pangalan. Kami ay nagpagaling ng mga sakit. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus? Hindi ko kayo nakikilala. Why? Ginawa niyo yan sa pamamagitan ng inyong karunungan. Ginawa niyo yan sa pamamagitan ng inyong kaunawaan lamang. Hindi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay magpasakop sa Banal na Espiritu. Ito ang kailangan ng sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ito ang gagawin ng Banal na Espiritu. He will produce power na nagmumula sa Diyos sa lahat ng ating pupuntahan. Sa lahat na kung saan ikaw ay tatayo at mangangaral. Kaya nga, ang sabi, "Oh beloved, if everything is not of the Holy Spirit, and if we are not so close, so lost, and controlled in the ministry of the gift that is only to be Jesus, it will be failure to come to nothing." Kaya nga, yung sinasabi ko na sila ay maaaring gumagamit ng pangalan ng ating Panginoong Jesus upang sila ay magpagaling. Subalit, hindi sila napagagamit. Sila ang gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Hindi sila ang napagagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ginagamit lamang nila yung salitang Jesus, yung pangalan Jesus, upang sila ay makapagpagaling. Dahil ang pangalan ng Jesus, pag iyan ay sinalita mo, gumagana. Nag-work, but hindi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya kailangan ang Banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Doon kikilos yun. Kaya nga, kung ang lahat ng mga ito ay hindi mula sa Banal na Espiritu, at kung hindi tayo naniligaw at nakukontrol ng mga kaloob ng ministeryo, maaaring may mga denominational churches na ipinangangaral ang pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming denominational churches na hindi naniniwala sa Banal na Espiritu. Dahil minsan ang mga denominational churches na ito, ang pagkakilala nila sa Banal na Espiritu ay isang puwersa. Puwersa lang. Hindi ka magpapagaling. Hindi gumagawa ng himala. Hindi nila naunawa na iyon ang ibinigay upang ang lahat ng mga kaloob na ito ay gumana o mag-produce ng power.
Maraming mga denominational churches ang hindi naniniwala sa banal na Espiritu. Kaya nga marami ang nalilihis pagdating sa paglilingkod sa salita ng Diyos. They are longing only Jesus alone. Kay Jesus lamang, wala ang Ama, wala ang banal na Espiritu. Meron namang Diyos Ama lang, at wala ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus daw ay ang Diyos Ama na rin, at ang banal na Espiritu ay ang Diyos Ama na rin. Marami ang nalilihis. Hindi nila maunawaan na ang Diyos na ito ay nabubuo sa tatlong persona. Subalit sila ay isang Diyos at sila ay may kani-kaniya mga gawa at mga trabaho. Ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, napakahalaga na ang banal na Espiritu na siya kumikilo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, kanina, pinaliwanag ko sa mga kabataan ito ang kahalagahan ng banal na Espiritu. Sabi ko, ang Panginoong Jesus ay nasa kaluluklukan ng Ama. Sino ako ang nangangalaga? Sino ako ang kumikilo sa buhay ng bawat isa sa atin na ibinigay ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus dito sa ating kalagitnaan at hindi nila masagot. Kaya nga sinabi ko sa kanila, walang iba kundi yung the most important person on this planet Earth, the Blessed Holy Spirit. At sila ay namamahan. At isa iyon sa kanilang isinulat na kanilang natutunan na ang banal na Espiritu pala ang siyang kumikilos sa ating kalagitnaan sa sanlibutan ito. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng lasa sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak. Kaya iyon ay naunawaan ng mga kabataan ito. The Blessed Holy Spirit, siya ay kumikilos. Kaya sa bawat isa sa atin, huwag natin hayaan na ang gawa ng unbelief ay makapasok sa buhay ng bawat isa natin. God has all the power in heaven and earth. Now, you and I are in the secret knowledge of this power. Nasa secret knowledge na tayo ng kapangyarihan ito na ibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. You and I are in the secret knowledge of this power. Ang kapangyarihan ito ay nasa sa inyong mga buhay kung kayo ay pagagamit sa Diyos. At mismo kayo ay mararanasan ninyo ang kapangyarihan ito na nagmumula sa banal na Espiritu. Now you and I has the power. Ikaw at ako ay makatatayo sa mga lugar na kung saan iyong pananampalataya ay walang limitasyon. Walang limitasyon ang kapangyarihan ito at ang pananampalataya nito na ibinigay ng Diyos na nasa sa iyo at nasa sa akin. Ang karunungan na siya ay nasa akin. Ang Diyos ay nasa akin at ako at ikaw ay nasa Kanya. Na kung paano ang Panginoong Jesus ay nasa Ama. At ang Panginoong Jesus ay iyong tinanggap. At ikaw ay nasa Panginoong Jesus. Na kung saan ikaw at ako ay napagagamit sa banal na Espiritu. Dito, sa lugar na ito, sa kapuspusan ito ng banal na Espiritu. At ang lahat ng kapangyarihan ito ay magagamit ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon, ang tanong, masama ba makipamato sa sanlibutan? O sa hindi mananampalataya? No, hindi masama kung iyong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Subalit kung ikaw ay nakikipamato at ikaw mismo ang nadadala ng sanlibutan. At ikaw mismo ang nahahawa sa iyong mga nakakaharap. Katulad na sinabi ng ating Sister Lisa kanina nung kami papunta sa eskwela. Kasakay ko sa kotse si Ate Lisa, si Ate Minyang, at si Milet. Nasabi ni Milet, "Oh, Ate Lisa, nandiyan yung iyong mga kabarkada, nandiyan yung iyong mga katukayo." Ano sabi ni Ate Lisa? Hindi ako nakikisa sa mga yan dahil kakaiba ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Iba't iba ang lumalabas sa kanilang mga bibig masasama. Iyon ang sinasabi ko. Na kung hindi mo rin lamang may bibigay ang salita ng Diyos,
huwag kang makipamato. Subalit, yung iba na kaya mong ibigay ang salita ng Diyos at kaya nilang tanggapin, gawin mo na ikaw ay makisalamuha sa kanila. Hindi masama na ikaw ay makisalamuha. Kaya nga, ang sabi sa 2 Corinthians 6:14, sa 2 Korinto sa 6:14, malinaw ang salita ng Diyos sa verse 14. Sa 2 Korinto sa 6:14, ang sabi, huwag kayong makipamato sa kabilan. Ano yung kabilan? Hindi ka isa. Yun ang ibig sabihin ng kabilan. Hindi mo ka isa. Huwag kayong makipamato sa kabilan ng kabilan. Sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakisama mayroon ang katuwiran at kalikuan o anong pakisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Meaning, nasa kadiliman ba ang mga ito? Yes, kapag wala ang isang tao sa Panginoong Yesus, siya ay nasa kadiliman. Kaya nga sabi natin isa, tinanggap nga ng Panginoong Yesus. Pero kung ano-ano lumalabas sa kanyang bibig, ibig sabihin, sa nguso lamang niya, tinanggap si Jesus. Kaya nga, napakahalaga na kung tayo ay magpapatanggap. Kaya kanina, doon sa lugar ng eskwelahan, sabi ko, maraming maingay. Katulad na sinasabi ni Judy, maraming maingay. Maraming parang nagpapakita ng gilas doon sa loob ng classroom, gayon din sa akin. Subalit, ano ginawa ko? Tumahimik ako. At nagsalita ko, sabi ko, makinig kayo, hindi ako nakikipaglokohan sa inyo at nagsitahimik lahat yung mga naroroong estudyante at sila ay nakinig. Kaya, kung alam mo ang salita ng Diyos, kung alam mo ang kapamahalaan na ibinigay sa inyo ng Diyos, hindi sila upang takutin, upang maunawaan nila na kung anong Diyos ang iyong ibibigay at ipangangaral at ituturo sa mga kabataan ito, sila ay tatahimik, sila ay gagalang. Why? Nasa iyo yung kaloob, nasa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang mga batang ito ay tumahimik. Kaya nga malinaw na siya o sila ay di mo kaisa. Kung di mo rin lamang may papasok o may pangangaral ng salita ng Diyos, huwag ka lang makipamatok. Why? Baka ikaw pa ang magdala ng kanilang pagkilos na naaayon sa sanlibutan. Kaya tama yung ginawa ng ating Lisa. Pinipili lang niya yung kanyang makakasalamuha at kanyang makakausap o mababahagi ng salita ng Diyos dahil marami ang mga nakakasalamuha natin na minsan ating binabahagi ng salita ng Diyos, subalit parang pumapasok dito, lumalabas sa kapila, walang naunawaan. Bagamat dito makikita natin that greater is He that is in me, that He that is in the world. Subalit, kailangan mong maunawaan, kailangan mong ma-discern ang mga espiritu ito na iyong makakasalamuha upang ikaw ay hindi mapasok ng anbilik sa iyong buhay. Malinaw ang salita ng Panginoon sa mga Gawa 16, verse 16 and 18. Babasahin ko sa inyo ang verse 16, 17 and 18 dahil ito ay napakalaga na ating maunawaan. Ang sabi sa verse 16, ang kamyari ng kami magsiparoon sa mapapanalaginan ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumalduman na espiritu na pamuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pamuhula. Siya'y sumunod kay Pablo at sa amin at nagsisisigaw na sinasabi, mga alipin ng kataas-taas ng Diyos, ang mga tao ito na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. Kung inyong maririnig, sinasabi niya ay katotohanan. Ang mga tao ito ay nagsisipangaral ng kaligtasan mula sa katotohanan. At ang sabi sa verse 18, at maraming mga araw na ginagawa niya ito, dadagpuan palibhasa si Pablo, ay totoong nababagbag
pinag-uutos o sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa Kanya. At ito ay lumabas ng oras din yun. Kaya nga, dito malinaw na maging si Satanas ay alam ang salita ng Diyos. Maging ang kaaway na si Satanas, kabisado niya ang salita ng Diyos. Subalit, hindi na kaya tanggapin ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa sanlibutan ito. Ito ay malinaw na ang Espiritu magdaraya kung saan sinasabi niya ang mga alipin ng kataas-taasan Diyos na nangangaral sa inyo. Kaya kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, na kung paano ang lalaking ito, na si Pablo, siya ay puno ng salita ng Diyos at nasa sa kanya ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, ay anong ginawa? Napalayas niya ang diablo. At maging ang bawat isa sa atin ay magagawa natin ang lahat ng ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit has His dwelling place within me and is stirring up my heart and life to adore Jesus. Other things must be left behind. I must adore Him. Yun ang sabi. Ang banal na Espiritu raw na siyang nag-i-steer ng iyong puso, ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay. Kaya wala kang dapat gawin kundi sambahin, papulihan ang Diyos na ito natin pinag-ipuran. What's your motive? Anong iyong motive? Anong iyong motibo? What is your motive? What are you asking for? What is your motive? Yung iyong hinihingi para saan daw? Ano raw ang iyong motibo doon sa iyong hinihingi? You ask and do not receive. Ito ay nagsasabi at hindi ka tumatanggap because you are asked amiss. Ano yung you ask? You ask amiss. Ano yun? Ikaw daw ay humingi ng mali. Doon sa iyo, pinag-iipuran ng Diyos. Humihingi ka ng mali. Ano yung mali hinihingi mo? Kaya nga, buksan niyo ang inyong mga kasulatan sa Santiago. Santiago 4 verse 3. At dito, maunawaan niyo kung ano yung you ask amiss. Ano ang sabi sa verse 3? Santiago 4 verse 3. Kayong nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang hugurin sa inyong mga kalayawan. Yun yung amis. Humihingi kayo ng mali dahil hindi nyo gagamitin sa kalooban ng Diyos at gagamitin lamang ninyo sa inyong kalayawan. Kaya kung ikaw ay hugurin mo sa kalooban ng Diyos, siyempre, may bahagi yung iyong nanais or may bahagi yung iyong pangangailangan sa iyong sambahayan, sa iyong buhay. Hindi may bahagi yung iyong kalayawan. Hindi bibigyan ng Diyos ng bahagi yung iyong kalayawan. Why? Maaaring mapahama ka doon sa ninanais mo na iyong kalayawan, na iyong gagawin. Kaya hindi yun ibibigay ng Diyos sa iyong buhay. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung pangangailangan ng iyong sambahayan, yung pangangailangan ng iyong mga anak, at yung pangangailangan ng iyong paglilingkod. Yun ang ibibigay niya. What is your motive? It is important that we know we can do nothing in ourselves. However, we may know that we are clothed with the power of God so that in the sense, we are not in the natural man, we are in the spiritual man. Tayo raw ay namumuhay
sa spiritual at hindi tayo namumuhay sa natural. Kaya nga, pag tayo ay namuhay sa natural, maraming mga Kristiyano sila ay namumuhay sa natural. At marami ay nakukuha nila yung kanilang mga pangangailangan. Subalit, sa pamamagitan ng kanilang lakas. Sa pamamagitan ng kanilang doon nakukuha nila yung kanilang mga pangangailangan. At lahat ng ito, bagamat ito'y nakukuha nila sa kanilang pangangailangan o sa kanilang sariling lakas, ito ay mabilis din nauubos o nawawala. Kung paano si Elias, na lalaki ng Diyos, ay bihis ng bahid at bihis ng diwa o dubling diwa mula sa Diyos, ito ang ating naisip. Naisip daw natin na tayo ay mabihisan ng kabihisan na lumumula sa Diyos. Huwag tayong mabihisan ng mga natural na bagay na naririto sa sanlibutan. Dahil pagka iyon ang naibihis sa iyo, yung mga bagay na iyon na ginagawa sa sanlibutan, ang iyong paglilingkod ay babagsak. Kaya naisip natin na tulad tayo sa lalaking si Elias na kung saan siya ay bihis ng dubling diwa na nagmumula sa Diyos. Ito ang ninanais ng lalaking si Eliseo na kanyang makuha o maibigay sa kanya ng lalaking si Elias ang dubling bahid na ito na ibinahid ng Diyos sa lalaking si Elias o si Elijah. Na kung saan ito ang naisin ng bawat isa sa atin. Mula sa lalaking si Elias na maibigay sa kanya ang dubling bahid. Kaya nga, nang utusan ng Diyos ang lalaking si Elias patungo sa lugar na yan na kung saan ang Gilgal ay habang siya ay utusan ng Diyos, nadaanan niya ang lalaking si Eliseo. Anong ginagawa ng lalaking si Eliseo? Ang madaanan ng lalaking si Elias. Sino nakakalam? Anong ginagawa ni Eliseo? Nag-aararo. Ilan ang kanyang baka na inaararo na ginagamit? 12. Siya ay may Kaya nga dito makikita natin na siya ay nag-aararo ng kanyang bukiri at siya ay mayroong 12 baka. 12 yung kanyang nasa sa unahan na nag-aararo. Ibig sabihin, napakalaki ng lupa na kanyang inaararo. Dahil 12 yung iba, makita nyo, 2 baka, 2 karabaw, 1 baka, 1 karabaw siya. 12 baka. Ibig sabihin, napakalaki ng kanyang inaararo. Kaya nga, ano ang ginawa ng lalaking si Elias? Inihagis niya kay Balabal, kay Eliseo, at si Eliseo ay sumunod sa kanya. At habang siya ay sumusunod kay Eliseo, anong ginawa niya? Sinabi niya, hayatin mo na ako'y makauwi at makapagpaalam sa aking ama at sa aking ina. At siya ay bumalik at siya ay sumunod. Anong ginawa ni Eliseo? Pinatay niya ang kanyang 12 baka at inihandog at nilaga ang ibang laman at inihandog ang dugo nito sa Diyos. At siya ay sumunod sa lalaking si Elias. At sa kanyang unang pagkakataon na dumating sa Gilgal, ano sabi ng lalaking ni Elias sa kay Eliseo? Maghintay ka rito sa lugar na ito. Ano ang sabi ng lalaking si Eliseo? Kay Elias, mabuti ang Diyos. Kaya nga, ano ang ginawa ng lalaking Eliseo? Sumunod pa rin. Hindi siya nagpaiwan, hindi siya naghintay hanggang sa sila ay dumating sa lugar ng Bethel. Sa ikalawang pagkakataon, muling sinabi ng lalaking si Elias, maghintay ka rito sa lugar na ito. Hindi siya naghintay, patuloy pa rin siya sumunod. Dahil sinabi niya, mabuti ang Diyos
sumunod sa lalaking si Eliseo at sa ikatlong pagkakataon, dumating sila sa lugar. Sa lugar ng Jericho. At doon, dumating sila sa lugar ng Jericho at iniwan Eliseo si Elias sa lahat ng kanyang lakad. No! At sa ika-4 na pagkakataon, muli sinabi ni Elias kay Eliseo, maghintay ka rito. Inuutusan ako ng Diyos sa lugar ng Jordan. At muli niyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. At sila ay lumangon. At dumating sila sa lugar ng Jordan, sa tabi ng ilog ng Jordan. Ano ang ginawa ng lalaki si Elias? Kanyang binalot ang kanyang balabal at kanyang iniampas sa tubig. At ang tubig, ano nangyari? Bumuka. Bumuka ang tubig at sila ay dumaan sa lupang tuyo. At doon ay makikita natin yung bahid na nanunoon sa lalaking si Elias ay kanyang daladala. At ito ang ninanais ng lalaking si Eliseo na kanyang may bahagi. Dahil alam ng lalaking si Eliseo na ang lalaking si Elias ay kukunin ng Diyos. Kaya nga, patuloy siyang sumusunod. Patuloy siyang nakikisama sa lalaki dito na binahilan ng Diyos. Ano ang ginawa ni Elias? Inulit pa. Humingi ka ng mabigat. Ano sabi ng lalaki si Elias Eliseo? Ano ang nais mo na gawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo? Ano ang hiningi ng lalaki si Eliseo? Ang iba yung diwa ni Elias ay sumakanya. Yung diwa, ano yung diwa? Na sinasabi rito na nasa sa kay Elias. Yun yung bahid. Yung diwa na sinasabi sa banal na kasulatan. Ano ang ginawa ni Elias? Inulit pa, humingi ka ng mas mabigat na bagay. At naging gayon ayon sa hiningi ni Eliseo dahil namalas niya ang pagkuha ng Diyos o pamamagitan ng ipo-ipo sa lalaki si Elias. At nahulog ang balawal na ito ng lalaki si Elias at kanyang dinampot at kanyang kinuha. Ano ang ginawa ng lalaki si Eliseo? Anong ginawa? Nung madampot niya ang balawal, binilot dinuli at hinampas muli ang tubig at ibig sabihin nun, na ibigay sa kanya, na isalin sa kanya ang double portion of the anointing. Yung double bahid ay naisalin sa kanya. At gayon din, lumakad si Eliseo pabalik sa tuyong lupa nang bumuka ang tubig sa ilog ng Jordan. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin yung kaloob na ibinibigay sa atin. At ito ay ating naranasan sa lugar na yan ng eskwelahan. Mula sa Diyos ay ating naisin ang bahid ng tubig bahid na ito na nagbumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga napakahalaga ng personal encounter with the Holy Spirit na lagi sinasabi sa inyo. Yung personal encounter na mula sa banal na Espiritu, ito ay napakahalaga na siya ay ma-transfer at malipat sa inyo yung kapangyarihan ito ng banal na Espiritu. Dahil lahat ng ito ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. At pag-ambay at kaloob ay nasa inyo, sabi, then we will no longer be working in our own strength, but in the Holy Spirit strength, and we will see. And now, His power, because we believe na tayo ay naniniwala, only believe na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ikilos sa buhay ng bawat isa sa ating. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga ito napakahalaga ng bahid. Napakahalaga ng mga kaloob na ito na ipinararanas ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang susi ay magpuno personal encounter with the Holy Spirit. Sa lugar na ito na kung saan tayo ay nagamit, wala tayong gagawin kundi muli tayong magpuno ng salita ng Diyos. Dahil hindi pa ito ang tapos ng aming paglabas. Marami pa na gagawin at utos ang iuutos ng Diyos
para tayo ay mag-ani ng mga kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya tumayo tayo lahat. For your spirit
problem.